Mga kada, ang bisita natin ngayon sa onstage, siya lang naman ang sumulat ng kantang ginamit sa official soundtrack ng pelikulang Five Breakups and a Romance na pinagbibidahan ni Alden Richard at Julia Montes. Patuloy siyang nagsisikap para mabigyan ng spotlight ang kanyang pangalan sa industriya at sa musika ng ating bansa. At yan ang ating guest performer today, and he's so ready na magpakilig mga kada, kaya let's all welcome on stage, Franz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gusto kita, ang kaso hindi mo naman ako kita, diba? Matagal nang hiling na iyong mapansin at malaman ang pag-ibig na dala ko sa'yo. Ako'y tuluyang napaibig kung sabihin ay iaalay bawat tinig sa mundo sa'yo. Marinig mo ang bawat pintig ng puso ko. Halika na tayo'y maigan, kaya yakapin ang hindi ka mawala. Sa daming tao sa mundo, nag-iisa ka. Wala nang hahanapin pag ako'y hay. Sa aking mata, ako lang ay isang simpleng lalaking mahilig gumawa ng kanta. At ika'y tila parang artistang pinag-agawan ng madla. Kaya sa'yo ako tuluyang napaibig kung sabihin ay iaalay bawat tinig sa mundo sa'yo. Marinig mo lang ang bawat pintig ng puso ko. At halika na tayo'y maiga, kaya yakapin ang hindi ka mawala. Sa daming tao sa mundo, nag-iisa ka. Wala nang hahanapin pag ako'y halika na tayo'y maiga, kaya yakapin ang hindi ko mawala. Sa daming tao sa mundo, nag-iisa ka. Wala nang hahanapin pag ako'y sa'yo na. Sa'yo na. Ako. Yan! Grabe, Franz! Kuhang-kuha mo talaga sila sa pagkanta mo. Welcome sa Kada Umaga. Bati ka naman sa ating mga kada. Yes, hello sa mga viewers ng Kada Umaga. Thanks for having me here. Kamusta ka, Franz? I'm good, I'm really good. Weather's been rainy pero
really good so far. We're Really so good happy to have you here. And ito naman, gusto naman malaman syempre yung kwento mo regarding sa song na kinanta mo ngayon. Yes, Pintig is a song for people na hindi nakikita yung effort for their love. Bawa, may best friend ka, Yes. tapos hindi nakikita ng yung love mo. Kahit anong gawin mo, Nako. wala. No effort. Grabe yung panghugot natin dyan, Franz. Meron ba tayong pinanghuhugutan? Wala na naman. ganon? I usually write songs for my friends. Alam ba, may story ka sa akin. I'll write you a Yes. song. Ganun. Yun, inspiration from them. Kamusta naman yung Franz, like experience na ganun? Kasi as a musician, di ba, nakakatanggap ka ng mga stories from other people. Paano mo nabubuo talaga yung kanta na yun based sa mga kwento nila? Depende kung gaano kagaling magkwento, Kwento di ba? din, pero oo. once na-get mo yung attention ko, parang wow, interesting for it to be a song, then I'll definitely write you a song. Wow, Parang ang ganun ganda siya. naman, no? Di ba mga kada, isipin nyo, susulatan kayo ng kanta. Ganun yung feeling. Yes. Meron ka na bang special someone na sinusulatan naman na din ng Oo kanta? naman, dami ko na nasulat sa kanya. Kasama ko na siya for almost 7 years na. Wow. 5 years, 7 years yun. Siya yung mostly inspiration. Wow, nakakakilig naman talaga. May baon ka talagang kilig sa show namin ngayon. At ano naman yung paborito mo na song para sa special someone mo na nabuo mo? Actually, yung songs na hindi ko pa nire-release. Ay, oh. Yan, siya lang yung nakakarinig. Yan, So, far. marami ka pang Very mga personal. pasabog na mga Yes. or siya lang yung nakakarinig. Yes. Maganda yun. At ano naman, eto pag-usapan natin paano ka nagsimula sa music. Paano ka ba natuto ang kumanta first? Sa family niyo ba? Or sa paghilig mo sa pagkanta? Kwentuhan mo naman kami. Growing up, I had a very musically inclined family. Every Sunday, they always play the radio. You'd hear our OPM singers on the radio. Yes. Yun siguro. Once you grew up in that environment, talaga feel ko makukuha mo din siya growing up. Maganda. So, sa family mo ba talaga, Franz, kumakanta na talaga kayo? Si daddy ba? Si mommy? Yes, my dad and mom, singers sila. Wow. Yun. Siguro, pero di naman nila ako tinuruong kumanta. Parang growing up lang, parang dahil yun nga, naririnig yung music every day. So yun. Kamusta din yung Franz? Kasi napapaisip ako, kamusta ba yung feeling na singer talaga yung parents mo? Like, is it something na nakita mo na, okay, I wanna be like them when I grow up talaga? Or na-fall in love ka lang sa music pag tanala mo na? Or na high school? When you Siguro start- more on naging comfort ko siya. Dahil both of my parents, especially my mom, sings. Habang naglilinis siya. Ayun. So, whenever I hear someone singing, it's really close to my heart. Kaya siguro na-fall in love din ako sa music because of that. That's so nice. Kasi alam mo, kung marunong naman ako kumanta, pero hindi talaga siya yung pangbirit. Pero ang sarap sa feeling pag kumanta talaga kasi yung mga emotions na hindi mo ma-express. Sample? Ay, direct! Ano ba yan? Nahulog na yung earrings ko. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, heto pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Oh, Kuya Chris, nahihirapan ako, sinasabayan. Hindi ko kaya yung key mo, Kuya Chris. Or thank you po. Ayun, di ba? Grabe Galing. yung pag naniwala ako sa'yo, Franz. Kasi naniniwala ako pag mga singer yung nagsasabi, lalaki yung ulo ko. Ay, Oo. So, dahan-dahan lang tayo dyan na part. Eto na nga, balik tayo sa'yo kasi ito yung interesting na part. Paano ka ba naimbitahang sumulat sa kanta para sa pelikulang 5 Breakups and a Romance? Ang song ko na yun, which is Reeses, tagal ko na siyang sinubmit sa label ko. Oo. Tapos eventually, naghahanap sila ng song. Ako constantly writing naman ako ng songs, tapos pinapasa ko sa kanila. Yes. Tapos bigla, ayun, yung director, nagustuhan niya. So, thank God. Parang nasama siya sa movie. Ano yung first mo naging reaction na nalaman na kinuha ka nila for the movie? Sobrang na-shock ako. Siyempre, Alden yan. Tsaka Yes, sina it's Ate big. Julia yan. It's big. Parang, for my song to be in a national movie, parang, really amazing. Malaking ano din yun, impact sa life mo ba? Ano ba yung mga positive na nangyari after din? Kasi may maraming opportunities din yung pumapasok, usually pag ganun. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Yes, syempre, I got to meet them, yung Yes. mga actors and si Ate Julia. So, ayun, really amazing to be in their mall show. Ayun, nakapag-sing din ako sa mall show nila and was able to sing my song.
na madaming nakikinig. Ayun, madami din opportunity as well. And ayun, every time na nagpapasa ako ng song sa Cornerstone Music, they always parang vouch for me. Yun naman ang gusto ko sa kanila. Ayun. Yun yung maganda kasi every time nakikita talaga yung effort mo tsaka yung talent mo talaga, 'di ba? At ito naman, Franz, may ongoing project ka ba ngayon na ginagawa? Ayun, I'm constantly writing songs. Madami kasing nagkukwento din sa akin, so I'm constantly writing songs. So I'm also I'm sending them sa label ko every time. So yun. May secret projects ganun pero coming soon muna. Aabangan niya natin mga kada for sure. Eto, Franz, ngayon ba, bigyan mo lang kami ng konting clue. Tungkol saan ba itong mga binubuo mo ng kanta ngayon? Actually, dati more on sad songs ako, sappy songs. Ngayon, it's more on like positive love songs. Kasi we need more of that nowadays. Yes. Okay, that's so nice ha. Kasi ako siguro kung magko-compose ako ng kanta, nag-try ako high school ako mga kada, pero until ngayon hindi na siya natapos. Sabi ko, naubusan ba ako na inspirasyon sa buhay? Yun ang naiisip ko. Kaya may mahirap din talaga siya. Yes. Kaya na-amaze talaga ako sa mga talented singers and composers na even kahit sa mga kwento ng ibang tao, nagagawan nyo, nabibigyan nyo ng buhay yung kwento nila. And eto naman, for sure, ako nito, friends, meron kang gusto maka-collab na artist or singer. Sino naman? Kasi baka nanonood na ngayon. Grabe, madami. Top 5, ganun. Pwede, top 5. Sige, bigyan mo ako top 5. DJ Montede. Siyempre, ever since high school kami, yung mga pinapanood namin mga YouTube videos, kanta niya lagi yung nandun. Bago pa yung palagi. Number 2, Mr. Ryan Cayabyab. The best. Siyempre, sino bang hindi, di ba? Number 3, si Dionela. Oo. It's really good. His voice is really good. The way he interacts with the crowd, really good. Number 4, Jason Marvin, a really good songwriter. Wow. Amazing songwriter. Number 5, ang favorite and inspired ko, si Ed Sheeran. Yes, we all love. Alam mo yung lahat ng mga na-mention mo talaga ng mga singers, magagaling talaga at hindi imposible na makakolab mo talaga sila one day. And eto pa talaga yung isa sa nagustuhan ko, itanong sa'yo, ano pa ba yung mga genre din gusto mong i-explore if mabigyan ka ng chance? Sobrang weird ng playlist ko sa Spotify na iba siya sa The Way I Sing. Yes. Ang pinapakinggan ko medyo folk, medyo R&B, rap. So, nagmi-mix na. Kasi ayokong i-steady yung sarili ko sa isang genre lang. Kasi as a musician and songwriter, you have to be open Yes. sa mga ganong klaseng bagay. So, ayun. Ano ba yung gusto mo? Gusto mo ba mag-explore something sa more parang rap na part? Hip-hop. Yan, Hip-hop, oo. Yeah, hip-hop. Acoustic hip-hop. Parang ganun. Gusto ko din marinig kumanta ka ng ganun, Franz. Kasi ibang-iba yung genre mo ngayon eh. Tapos bigla kang ibang taste ka sa genre. Oo, that's something na look forward natin mga kada. Yes. At ito naman, syempre, marami ka bang mga ganap or meron ka bang mga events na pupuntahan or magtutugtog ka? Pwede mo nang sabihin sa ating mga kada ngayon. Yes, meron ako mamaya guesting sa Wish Bus. I will be there, Wish 1075. Ayan. So, saan yan ulit? Sa SM Novaliches. Ayan, see you there. 4 p.m. I believe. Yes. Ayan mga kada ha, kita-kita kayo ni Franz mamaya 4 p.m. sa SM Novaliches. Kakantahan niya kayo sa Wish Bus. Ayan, maraming salamat, Thank you so Franz. much, And please give your social media account din para sa ating mga kada. Yes, you can follow me on my social media. It's Franz Music Official. Sa TikTok, Franz Music Official. Facebook and Instagram, Franz Music Official. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much, Franz. We're so happy to have you here. And ayan mga kada, marami tayong natutunan tungkol kay Franz ngayon at makikita nyo siya mamaya sa Wish Bus, 4 p.m. SM Novaliches. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.